Mayroong isang article ako sa inyong ikukwento. Ito po ay isulat na sa libro noong 2006. At ito po ay article na lumabas sa publish sa Pilipinas noong 2007. True to life story ng isang pare. No? Mayroong isang pare, estudyante pa lamang po siya sa Roma. Kaya pabalik-balik po siya. At nung bago mag-final exam, sabi ng kanilang professor ay, reregaluhan ko ang klase na ito ng isang napakalaking regalo. At ang noong regalong yon, audience sa Santo Papa kay John Paul II. Basta maganda ang resulta ng inyong final examination. Kaya yung mga magkakaklaseng seminarista, talagang pinag-igihan po yung kanilang pag-aaral. And finally, lahat nakapasa. At finally, yung mga seminaristang iyon ay naordinahan na pare. Itong pare na ito, bumalik siya doon sa parokya kung saan kanyang pinagsilbihan. At sa kanyang Thanksgiving Mass, meron siyang parang nakitang isang tao na kakilala niya. Pero dahil sa sobrang tao, sobrang daming bisita, hindi niya masyadong napagtuunan ng pansin. Pero bandang dulo, na-realize niya na kinakailangan niyang lapitan. At sino yung taong yon? Isang pulube. Kaya kinausap niya yung pulube. Sabi niya, kilala kita, di ba? Kasi parang pamilyar ang mukha mo sa akin. Tumingin sa kanya yung pulube at ang sabi ng pulube, oo, magkakilala tayo. Sabi ng pare, saan tayo nagkita? Bakit pamilyar ka? Sabi ng pulube, magkasama tayo sa seminaryo. Sabi ng pare, oh, ano nangyari sa'yo? Seminarista ka dati, bakit ngayon pulubi ka na? Lumabas ka ba nung magkaklase tayo? Sabi ng pulubi sa kanya, hindi po padre, naordinahan po akong pare. Ang problema po, nung pare na ako, humarap ako sa isang matinding pagsubok bilang isang pare. Nagkaroon ako ng krisis hanggang sa natagpuan ko ang aking sarili, palaboy-laboy na, namamalimos na, at hindi na ako pare. Hanggang ganun na lang ang aking buhay, nagpalaboy-laboy. Sabi ng pare, pwede bang magkita ulit tayo sa susunod para mapag-usapan natin ang iyong kalagayan? So nag-agree yung dalawa. Hindi mawala sa isipan ng paring yun, yung encounter niya doon sa pulubing pari na yon. Talagang parang nadidisturb siya. Hanggang dumating yung araw na sila ay haharap na sa Santo Papa. Hindi mawala sa isipan niya yung nakita niyang kaklase niya na seminarista na naging pare, na pulube. Hanggang sa araw na kakaharapin nila si Santo Papa. May instruction nga pala bago nila kaharapin ang Santo Papa na sila ay magmamano lang, magbabaw lang, at mabilis lang na magpapakita sa Santo Papa. Pero hindi siya makapakali. Kinakailangan niyang sabihin ito sa Santo Papa. Kaya nung panahon niya na, sinabi niya sa Santo Papa, meron po akong sasabihin. Meron kasi akong kaklase na naging pare. Pagdasal mo po siya, ngayon isa na siyang pulube at hindi pa siya tapos magsalita, hinihila na siya ng bodyguard ng Santo Papa. 2 days after, nagulat siya, meron siyang natanggap na tawag at ang tawag ay mula sa opisina ng Santo Papa. Pinapatawag siya at ang instruction, dalhin sa Santo Papa yung kaibigan niya na pulube na pare. Nagulat talaga siya. Hindi niya talaga maintindihan kung paano nahagip ng Santo Papa ang kanyang sinabi. Kaya nagmadali siyang puntahan yung kanyang pulube na kaibigan at dinala doon sa opisina ng Santo Papa. Pagkatapos ng maikling batian, nagsenyas ang Santo Papa na iwan niyo kaming dalawa dito. At naiwan na dalawa si Santo Papa at yung pulube. Pagkatapos noon nilang lumabas, ang Santo Papa kinausap itong pulube. Padre, tinawag yung pulube ng Santo Papa. Sinabi ng Santo Papa sa kanya, pwede ba akong mangumpisal sa'yo? Sabi ng pulubing pare, Padre, hindi na po ako pare.
Tinalikuran ko na yung aking pagkapare. Hindi ako naging tapat sa Diyos at hindi ako naging tapat sa simbahan. Kaya hindi ko po kayo kayang patawarin. Sabi ng Santo Papa, pero ako ang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Kaya kong ibigay sa iyo kahit ano bilang isang pare. Basta hihilingin mo lang. Gusto mo bang maging pari pa? Sabi ng ubod laki po ng kasalanan na aking nagawa. Sabi ng Santo Papa, handa ka bang mangumpisal ngayon? At nangumpisal yung pare kay Pope. At pagkatapos mangumpisal ng pulubing pari yon, tinanong ng Santo Papa sa kanya, ngayong nangumpisal ka na, ready ka bang makinig naman ng aking kumpisal? Mga kapatid, yung pulubing paring yon, ibinalik sa kanya ang isang bagay na nawala sa kanya. Hindi lamang yung pagkapari pero yung kanyang dignidad bilang isang tao. Pero ang pinakamagandang istorya doon, hindi lang ibinalik siya sa kanyang pagkapare. Binigyan siya ng instruction ng Santo Papa. At ano ang instruction? Bumalik ka doon sa parokya, sa simbahan, kung saan ka namamalimos. Pero hindi na bilang isang pulube. Ina-assign kita doon bilang assistant parish priest, parochial vicar ng simbahan na yaon. Ngayon, hindi ka na mamamalimos ng barya sa mga parokyano ng lugar na yaon. Ngayon, ikaw naman ang magbibigay ng assurance sa mga tao na kaya silang tanggapin ng Diyos pabalik sa kanyang puso. My dear brothers and sisters, that story is so beautiful and it reflects truly kung ano ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos na laging handang magmahal, laging handang tumanggap. And that is the story of the gospel today. Imagine, yung bunsong anak na yon na nilustay ang pera ng kanyang ama, na hiningi ang kanyang mana kahit buhay pa ang kanyang tatay. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya ang pera kesa sa buhay o relasyon niya sa kanyang tatay. Buti na lang na-realize niya na doon sa lugar malayo sa tahanan ng kanyang ama ay ang lugar na kung saan walang pag-ibig, walang magbibigay ng concern sa kanya, walang magbibigay ng pagkain. Ni hindi siya mabigyan ng pagkain ng mga baboy. Ibig sabihin, ganun lumiit ang kanyang pagkatao doon sa lugar na yon. Buti na lang naalala niya na mayroong isang lugar na kung saan matatrato siya bilang isang tao at bumalik siya doon sa tahanan ng kanyang ama. Mga kapatid, magpakalayo ka man sa iyong buhay. Magpakasama ka man sa iyong buhay. Merong isang laging paanyaya na merong isang lugar na pwede mong balikan. At yon ay ang bahay ng ating Ama. Sana nakikita natin ang simbahan bilang isang tahanan kung saan binibigyan tayo ng dignidad ng Diyos. Isang lugar na kung saan ang Diyos Ama ay laging naghihintay dito, nakatanaw sa malayo, hinihintay kung kailan ka babalik. Dahil sa oras sa iyong pagbabalik, isa lamang naman ang gagawin ng Diyos sasalubungin ka, yayakapin ka, bibigyan ka ng magarang damit, bibigyan ka ng singsing, bibigyan ka ng sandalyas, ipagkakatay ka ng pinatabang guya. Isang malaking selebrasyon para sa isang anak na nagbabalik. Pero mga kapatid, ang isa pang drama ng mabuting balita ay yung panganay na anak na kung saan nagtampo. Hindi niya malubos maisip na bakit ginawa yun ng ama? Bakit hindi niya ginawa yun? Alam niyo po ano yung kinaiinggit niya? Hindi niya kinaiinggit yung singsing. Palagay ko meron siyang singsing. Hindi niya ikinainggit yung sandalyas. Hindi yun. O yung magarang baluti. Hindi yun. Ano ang kanyang pinagtatampo? Ni hindi daw siya pinagkatay ng batang guya. Yun lang ang hinihingi niya. Yun lang ang tinatampo niya. Mga kapatid, maaaring hindi ikaw yung bunsong anak, pero maaaring ikaw naman yung panganay na anak sa istorya ng Ebanghelyo ngayon, na mas mahalaga sa iyo yung mas maliliit na bagay kesa sa mga malalaking bagay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Sabi ng Ama, lahat ng ito
lahat ng ito ay sa'yo na eh. Lahat ng ito. Hindi ba masaya ang panganay na iyon na hindi siya nawaglit sa presensya ng Ama? Hindi siya masaya na kung saan nandoon siya at nananatili at ine-enjoy ang lahat ng pakinabang doon sa tahanan ng kanyang Ama? Minsan, mas nakapokus tayo doon sa mga maliliit na bagay. Tignan natin ang ating mga panalangin. Sige po, siyasatin natin kung ano ang hinihiling natin sa Diyos. Baka mamaya, napakamaliliit lang ang ating hinihingi sa Diyos. Samantalang, we are enjoying so much already because we are with God. My dear brothers and sisters, katulad ng panganay na anak na yaon, sana tanggalin ng Diyos ang ating kabulagan na makita natin ang lahat ng mga bagay na regalo ng Diyos while we are not living His home, His house. And today, it's Letare Sunday. Isang araw ng kagalakan sa isang anak na nagbalik, na binigyan ng isang pagdiriwang, at isang panganay na anak na pinangakuan na lahat ng ito ay sa'yo. Isang araw na kinakailangan tayong maggalak. Bakit? Dahil ang tunay na prodigal sa istoryang ito ay yung Ama. Ang ibig sabihin ng prodigal o alibugha ay hindi pasaway ha. Ang ibig sabihin ng alibugha ay magastos. Spending extravagantly. Sobra-sobra kung magbigay, maglustay. Sometimes, ang kanyang paggastos ay hindi na talaga tama at yun ang ginawa ng Ama sa ebanghelyong ito. Ibinigay niya na ang mana, tinanggap niya pa ang anak. Yung batang nagtatampo, imbis na pabayaan niya na lang sa kanyang pagtatampo, siya pa ang lumapit para magsuyo-suyo. Yon ang Ama natin. Hindi niya kayang tiisin ang kanyang anak na nagbabalik. Hindi niya kayang tiisin ang isang anak na nagtatampo. Isa lang ang panganyaya ng Ebanghelyo, bumalik tayo at laging damhin ang pag-ibig at awa ng Diyos. Amen.